And talaga naman, ang BDO really find ways. Kasi, nung niloan namin siya, nandito kami pareho sa Amerika ng asawa ko. So, more or less, ang pagpapalit namin is nasa 20. Ang requirements is notarized contract, or kung gusto niyo po ng copy ng contract, sa mga may planong ipaupa yung bahay nila, pwede ko pong isend sa inyo. Sa mga damages, major damages na caused by human acts sa loob ng bahay is actually times 2 ang kita kung ipapa-Airbnb mo. 3 na. Ganda ng simbahan talaga. Yun ang misa ko, ma. Hello, my name is Teacher Bell and welcome to Home and Everything. So, isa po akong Pinay teacher dito sa Amerika. Nagbablog po ako about pag-apply, kung paano mag-apply dito sa Amerika. May mga playlist po ako about dyan. Nagbablog din po ako about mga buhay-buhay dito sa Amerika, mga tipid tips and hacks. Tapos, nagbablog din ako about camellia, investment sa Pinas, mga ganun. So, ang i-vlog ko ngayon is about camellia naman kasi medyo matagal-tagal na tayong hindi nag-vlog about camellia. Kasi nga, wala na tayo sa Pilipinas. So, wala na akong masyadong maisip i-content about camellia. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin is kung ano-ano po yung mga requirements sa pagpapaupa sa camellia. So, finally, after almost half a year, nakahanap na rin kami ng tenant na uupa sa bahay namin sa camellia. Mahirap pala pag walang nakatira kasi mas parang ewan namin, pero nung umalis kami, parang mas madaling maraming nasisira pag walang tao. Pero nung nandun naman kami, hindi naman siya ganun nasisira. Mahirap talaga ang molds, ang dryness, ang yung pabago-bagong weather. So anyway, yun, finally may tenant na. So ang unang tip ko po sa inyo, wag po kayong magmadali maghanap ng tenant. Okay? Maraming nag-inquire pero may hinahanap sila, may hinahanap din kami sa kanila. So, hindi magtugma. Pero, itong pinakahuling nag-inquire is confident kami na maaalagaan nila ng maayos. Which is true naman. Kasi nga, nagsasend pa sila ng mga update na ganito, ninentay nila to, ganyan-ganyan. So, nagsasend sila ng mga pictures. So, thank you po sa tenant namin ngayon. So, yun. Unang-una, ang requirement para mapaupahan mo yung bahay mo sa camellia is contract, notarized contract. So, gumawa ako ng contract. Sasabihin ko mamaya kung ano yung mga nilagay kong stipulations and terms and conditions. Tapos kung magkano estimate ang rent. Okay. So, sa mga OFWs po na nasa Amerika or nasa ibang bansa, nakuha ko po itong investment, yung sa camellia. Nakatayo na siya. Niloan po namin yan sa BDO. And talaga naman, ang BDO really find ways. Kasi, nung niloan namin siya, nandito kami pareho sa Amerika ng asawa ko. So, sila na ang gumawa ng paraan. Nag-Zoom meeting kami para sa interview. Tapos, yung special power of attorney, meron na silang template, isesend na lang nila sa'yo. Tapos, ipapa-apostle mo, tapos ipapadala mo sa kanila for your representative. Meron pa akong video kung paano namin ginawa yan. So, ito po. Panoorin nyo kung gusto nyo, mag-start din mag-invest sa Pilipinas kahit nandito kayo sa Amerika. So, kaya naman sa sweldo monthly. Paano ko nahanap yung tenant ko? Nag-post ako sa community. Tsaka sa nearby community pages, tsaka sa groups. Doon nila nahanap yung sa camellia. So, dati na rin silang nagre-renta ng isang bahay, malapit din doon sa camellia. And then, wala daw tubig, so lilipat sila. Urgent matter. Most lessors, ang ginagawa nila PDC. Syempre, wala kami doon. So, puro bank transfer na lang ang ginagawa. Yun. Actually, sinubukan namin siyang Airbnb. Malakas din talaga ang Airbnb kasi sa Airbnb, kung kung consistent yung mga tenants mo, yeah, lagyan mo ng iba yung kung meron kang consistent na magme-maintain at
ano tawag doon? Magsasagot ng mga queries ng mga Airbnb. Pwede talaga siya. Actually, times 2 ang kita kung ipapa-Airbnb mo. Trinay namin siya na short term. Talagang kahit ilang days lang magstay, bawi mo na agad ang monthly mo. So, maganda ang Airbnb. Kaya lang, pag nasa abroad at wala ka mapagkakatiwalaan doon or wala ka maasahan, mahirap talaga magpa-Airbnb. So, mas pinili na lang namin na long term na lang. Fixed income. Tapos, hindi pa kami stress na every time may tatanungin ganyan. Pag nagamay na nila yung bahay, kaya na nilang i-maintain yun sa kanilang. So, dun kami sa long term. So, yun. Ang requirements is notarized contract. Nag-email ako sa Camellia. Ang ni-require pa nila is police clearance, most recent police clearance. Tapos, i-orient nila yung tenant. So, dapat masatisfy ng tenant yung 3 requirements na yun bago siya makapag-move in at bago siya makapaglipad. Pag wala yun, hindi sila papapasukin ng guard. So, yun po ang i-prepare nyo pag plano nyo pong iparent ang bahay nyo sa Camellia. So, dun sa contract, yung monthly rent nila is included na ang electricity at internet. Yung internet parang free na lang yon kasi nandun na talaga. Tsaka kaya ko in-include na ang electricity sa monthly rent is because sabi ko sa tenant, gusto namin may access pa rin kami sa CCTV dun sa labas. So, hanggang ngayon, na-access namin yung CCTV. Ayan, mga sample. Wala namang CCTV sa loob. Sa labas lang talaga. Para, alam mo din kung sino yung labas-masok doon. Tapos, makikita mo rin kung na-maintain nila yung labas. Ganyan. Tsaka, wala lang. Para hindi ka ma-homesick sa sarili mong bahay. Yun. So, siguro ang tanong nyo is, paano yun kung kasama ang electricity? Ang nilagay ko sa contract is, basta't hindi lalagpas ng 5K ang bill nila sa kuryente, wala silang babayaran. So, kumbaga, sinama na namin yung bill ng kuryente sa monthly rent. So, more or less, ang pagpaparet namin is nasa 20 plus K. Pag sa Cara unit, which is 3 bedroom, mostly, ang rent lang nila kung hindi siya renovated or hindi siya improved is nasa 12 to 15K. Minsan nga 12K lang talaga ang Cara unit. Pero yung ibang unit, syempre na mas malaki ang lot area tsaka floor area, pinaparent nila mga 15, 17K. Depende pa yan kung na-renovate. Syempre yung ibang bahay walang gate, yung sa amin naman, pina-improve talaga namin, may balcony pa. So, pinarent namin ng 20 plus kasama na ang electricity. Actually, very good deal na yun. Kasi nga, free internet pa. Sa mga damages, major damages na caused by human acts sa loob ng bahay, isagot nila. Natural disaster na damages, tsaka exterior repainting sa mga pag-maintain ng metalworks, tsaka pest control, charge sa amin yun. Cleaning ng aircon is, kasi may aircon na doon, may mga furnitures, tsaka may ibang appliances na doon. May ref na kami doon actually. So, pero may ref din sila. Pag may nasira naman sa mga appliances, pag pina-repair, half-half kami. Kung gusto pa nilang gamitin. Like sa aircon, kunyari sa aircon, hindi na gumana. Kung gusto nilang gamitin pa, divide by 2 ang sa pagpapa-repair. So, yun po yung nakalagay sa contract namin. Tsaka maximum of 4 people kasi nga maliit yung bahay. Ayaw naman natin na ma-overuse, tsaka mabilis mapuno agad ang Poso Negro. So, maintenance din talaga yun. Homeowners Association, tsaka ano pa yung isa? Tubig sa kanila na. Okay? Kasi consumption na nila yun eh. Tsaka, kumbaga, yung services na ibibigay ng Homeowners Association, sila na ang makikinabang. So, sila na ang sa homeowners tsaka sa tubig. Ayun. So, yun lang po yung mga requirements sa pagpapaupa sa Camellia. Kung may questions po kayo kung paano or kung gusto niyo po ng copy ng contract,
sa mga may planong ipaupa yung bahay nila, pwede ko pong isend sa inyo. I-message nyo lang po ako or i-comment nyo below. Please don't forget to subscribe. Bye! Magsisimba muna tayo ngayong araw. Okay? Ano yata ang damit mo ngayon? I want an Oculus Quest 3. Oh, not Oculus, Meta Quest. Mamaya tingnan natin. Gray, tingnan mo yung mga street food doon. Tingnan nga natin, ha? Dito na tayo Ano mag-vlog. eh? Parang tacos din. Tikman lang. Titikman? Kaya matitikman. Hindi po, ito no, Byron. Oh, Paris, mabalot. Ay, ano? Ganda ng simbahan talaga. Yan ang misa ko, ma. Papa. Ganda. May mga tingnan natin. Sabihin, kinukuhanan mo. Oh, may sago nga dun, no? Gusto mo tingnan? Ah, oy. $10. Yan yung mga pagkain. Menudo. May menudo. Drinks. Ah.